Noong 2015, ako yung una at kaisa-isang gobernador na sumuporta kay Presidente Duterte. Hello. Isang magandang umaga at magandang tanghali sa ating lahat. Ayan, sa mampalig tayo ng mundo. Good morning. Magandang gabi at magandang tanghali. Ayan. Noong 2015, ako yung una at kaisa-isang gobernador na sumuporta kay Presidente Duterte. Nakikita ko sa kanya ang aking ama, matapat na kaibigan, matapat sa bansa. Ano raw ang sikreto ng mga Marcos na sa haba ng panahon, meron pa rin kaming mga loyalista na handang ipaglaban kami. May loyalista kami kasi kami loyalista. Ako, gaya ng ama ko, ay matapat at naninindigan para sa mga tunay na kaibigan, sa hirap at sa mas mahirap, sa mabibilang na ligaya at sangkatutak na pagdurusa. Yan ang iniwang legasya sa akin ng aking ama, sa atin ng ating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Ang makatotohanang pagkakaisang hindi lamang bula lang tub ng bibig, pagkakaisang ng hulugan ng pagiging isa. Sapagkat kung ang isang Marcos ay loyalista sa paninindigan at pakikipagkaibigan, pinakaloyalista kami sa kapakanan ng bayan. Kahit tayo ay isang pulupulong bansa, hindi tayo umiiral ng parang mga isla. Dapat nagtatagpo sa dulo at dulo. Mata sa mata. Solid North, solid South, solid Pinas. Kabastusan sa aral ng Yolanda ang pinagkakaabalahan ng mga politikong ginugutay-gutay ang bansa at ginagamit sa pagpapapogi at pagpapalapad ng papel. Ang aral na itinuro sa atin ng Yolanda, eksaktong 10 taon na nakalipas sa araw na ito, na aking ginugunita, na walang delubyo ang kanyang lumunod sa lakas Pilipinong mulat at gising. Igalang sana natin ang libo-libong namatay sa sakunang yan. Alalahanin natin ang pagkakaisang umahon sa atin sa delubyong yan. Delubyong nakakalugmok sa atin kapag kukonsintihin natin ang nais sumira sa ating mga nasimulang pagkatapos ng pagsubok na yan. Inuulit ko, noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Presidente Duterte. At kahit ako ang nag-iisang matitira, maninindigan ako para sa kanya. Ang isang anak na humarap sa napakaraming pananaksak sa likod ay hindi kailanman tatahimik sa mga nagtataksil at pambabastos sa taong gumalang sa aking ama. Noong pahintulutan niyang mahimlay ito sa libingan ng mga bayani. Doon, tinanong siya na kaya ba niyang pahintulutan ang paglilibing dahil kaibigan lamang ako. Ang sagot niya noon ay sagot ko ngayon. Hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD. Kaibigan ko talaga siya. Higit lalo si Inday Sara. Mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan at pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamang naglalaganap na katiwalian, gutom at katraydoran. Ayan na nga, to the rescue si Super Ate. Ayaw magsalita ni Bongit ha. Ayan, to the rescue sa ngayon. Siyempre hindi niya pababayaan ng mga Duterte, mga kababayan. Sino ba ang umahon? Sino ba ang nagpadapa sa mga kalaban ng mga Marcos? Siyempre ang Duterte, malaking utang na loob niyong Amy Marcos yan. Kay Rodrigo Duterte sa ating dating Pangulong Duterte. Kasi sino bang nagpalibing sa kanyang ama? Matagal ng panahon, inipit ng mga kalaban. Ngayon, pinatumba ni Duterte lahat ng kalaban ng mga Marcos. Tumayo ang mga Marcos ngayon. Kaya tumatanaw ng malaking utang na loob ang super ate nyo kay Digong. Kaya ito si Bonjing sa loob ng kamera, nagtataka siguro ito, bakit hindi siya kinampihan ng kanyang insan na mekos-mekos siya ng kanyang super ateng, si Senator Amy Marcos. Eh sino ba siya? Isa na naman siyang Romualdez, wala naman siyang nagawa sa mga Marcos. Pinsan nga siya, pero sino ba ang bumangon
sa mga matagal lang nakalagmak, matagal lang nakadapang Marcos. Sino ba ang tumayo sa Marcos? Di ba ang Duterte? So, bakit siya kakampihan ngayon ni Amy Marcos? Ang kanyang mahal na pinsan na wala namang nagawa sa bayan, puro pagpapabango lang. Namigay nga ng bigas, tama yan, Mr. MR. Mamigay ka ng bigas, hindi naman yan galing sa bulsa mo. Galing yan sa pera ng taong bayan. Sige lang mga kababayan, tanggapin nyo yan. Yung pinamimigay ng bigas na ni Tambalulos, hindi yan galing sa kanya. Bigas yan ng taong bayan. Galing yan sa kaban ng taong bayan. Isang pagkakamali ni Tambalulos, maaga siyang nangampanya. 2 taon pa lang nanalo ang presidente at ang vice president, nangampanya na agad siya. 2028 pa ang eleksyon, pero ngayon pa lang 2023, nagpaparamdam na siya, nangangampanya na siya. May mekos-mekos na ng tao niyan. Good luck sa kanya. Tapos sabi nga ng ibang mga kababayan natin, pagtayo ni Sara Duterte ng ating Vice President, akin ang huling halakhak. Ganun yon. Tatayo ako at dudurugin kita. Ganyan ang labanan. So, madumi, magulo, paikot-ikot ang politika dito sa Pilipinas. Masanyo nangyari sa Kamara. May nag-resign. Lahat kumampi sa kanya. Bakit? Nagtawag siya ng Hapon. Siyempre, pabango niya yun. Pangalawa, Koreano. Alam niyo bakit Koreano? Siyempre po siya, hindi naman kakampi sa kanya itong mga congressman na to, nang walang lagay, ang lagay ay wala. Siyempre, alam mo yon, sa sugal, 1 million Korean, 100 Korean, 100 million Korean. Ganon. So ngayon, paano tapalakpakan sila ngayon? Kasi 2023 pa, may 24 pa, 25, 26, iikot ulit. Ito naman si Aling Gloria, ang maliit. Biglang tinanggal, wala siyang nagawa. Dahil, alam mo bakit? Hawak ni Tambalulos ang malaking pera. Siyempre, nagkabigayan. Hindi pwedeng hindi nagkabigayan, nagkaabutan yan, mga kababayan. Parang panahon ni Pino yan, nagkaabutan, 100 million ako dyan. Kumampi ka lang sa akin. O, ito, si Kung Gonzales, bumaliktad. Sabi ni Digong, ano ngayon? Itong pananahimik ng presidente at vice president, tama ito. At itong ginagawa ni Tambalulos, ni Bonjing dito sa Kamara. Alam mo, kawawa siya dyan. Pagdating ng 2028, lugmok siya dyan. Tama mo? Sino ba? Bakit ba nila pinapatulan si Sara ngayon? Dahil malakas si Sara? At sino ba itong si Tambalulos? Wala yung kalaban-laban pagdating ng 2028. Kawawa siya. Pagtatawanan lang siya ng mga Duterte. Ilalampaso siya. Huwag naman sanang mangyari yan, pero kawawa siya pagdating ng 2028. Ang aga niyang mangampanya, mga kababayan. Biruin niyo, 2023 pa lang ngayon. Para mangampanya ka, ilang taon pa bago mag-2028? Naku po, ano na nangyayari? Ba't hindi kayo muna magtrabaho? Ibigay sa taong bayan, ibigay sa ating mga mamamayan, mga kababayan, yung mga ipinangako ng eleksyon. Diba? Magtrabaho muna, hindi yung puro pangangampanya. Tama yan, mga kababayan. Kunin nyo lahat ng binamimigay na bigas. Kunin nyo yan dahil hindi naman yan nanggaling sa bulsa niyan. Nanggaling yan sa kaban ng taong bayan. Hindi yan nanggaling sa kanya. Tapos, ang mali pa nung ginawa niya, nilagyan niya ng logo, MR. 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 Romualdez, di ba? Galing. Masyado pang maaga. Magtrabaho muna. Hanggang dito na lamang po. Baka kung ano pa masabi ko. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa mga walang sawang sumusubaybay po sa akin. Ayan, huwag niyo naman po kakalimutan mag-like at mag-comment. Siyempre, subscribe. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please, subscribe niyo naman po ako. Ayan. Thank you po sa inyo lahat. Mag-iingat po tayo mga kababayan. God bless po. Bye!